Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal. Sinundan mo ko sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ikaw, Israel, ay para kay Yahweh, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ang sinumang mananakit sa iyo. Darating sa kanila ang mga kaguluhan. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Hindi man lamang nagtatanong ang mga pari, nasaan si Yahweh? Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay, at humukay sila ng mga balon. Ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao
ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. The disciples came to him and asked, Why do you speak to the people in parables? He replied, The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them was fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn. And I would heal them. But blessed are your eyes, because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it.